Hello, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan na mararating o nararating itong ating pong pagtalakay, pag-aaral ng salita ng Diyos rightly divided. Ngayong gabi po mga kapatid ay pag-uusapan po natin ang isang theme na bagamat ito'y ginagawa na natin pagtalakay o pagdi-discuss sa ating mga previous teachings ay nais ko pong ma-refresh po tayo muli. Hindi lamang po ang aking sarili o kayong mga tagapakinig kundi ang aking sarili mga kapatid sa mga aral ng salita ng Diyos. So ang ating pong theme ay konektado po sa ating pong pinag-usapang theme last Sunday. Ito ay pinamagatan ko po ngayon na Dead but Alive. Patay, subalit buhay. Muli ay babalikan po natin ang Romans chapter 12, verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Dakilang kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong muli na kami po ay makatutunghay sa iyong mga salita. Naway ko po ang aming mabigyang kasiyahan, walalhati, hindi po ang aming mga sarili, at hindi po ang sino mang tao, sapagkat kami po ay naglilingkod sa inyo at hindi po sa tao. Salamat sa mga katotohanan ng salita. Naway mapatibay po kami at maitanyag din po, ma-magnify ang iyong salita sa pangalan po ng Jesucristo namin tagapagligtas. Amen. So magandang umaga po sa mga nasa west side of this world. At dito sa Asia ay magandang gabi, magandang araw din sa ibang mga dako na sumusubaybay sa ating pong pagtuturo ng salita ng Diyos. Balikan po natin itong verse na ating pong tinalakay. I believe na kailangan po nating linawin ang ilang mga issues may kaugnayan sa sinasabi ni Paul sa verse 1, mga kapatid. Okay? At kailangan balikan natin ng isang mahalagang chapter may kaugnayan sa verse na ito dito po sa Book of Romans na kasama rin po sa mga tinatawag na mga habag ng Diyos o biyaya ng Diyos na ating natanggap, ipinagkaloob niya sa atin kay Kristo na ating Panginoon. So, hihimayin po natin ang ilang mga salita o kaya naman mga expressions mismo sa verse na ito mga kapatid upang maintindihan natin batay na rin sa sinulat ni Paul sa mga taga-Roma at ilang mga bahagi ng kanyang mga sulat sa iba't ibang mga Gentile churches or members of the church, the body of Christ. So, simulan po natin sa pagtunghay, example po sa expression na I beseech you therefore, brethren. Okay, ginawa po akong pagtalakay, ulit dadagdagan po natin. Ito pong salitang beseech ay kung babalik po tayo sa tinatawag na Old Testament scriptures, mga kapatid, ito'y ginagamit na salita upang pakiusapan ang isang tao. Gaya ng sinabi ng Diyos kay Moses na pakiusapan niya si Pharaoh na sila'y hayaang maglakbay patungo sa disyerto o sa desert, sa wilderness upang maghahain o mag-sacrifice sa Panginoon. Subalit alam natin hindi po sila pinayagan ni Pharaoh sa pakiusap na yun. At meron ding mga pagkagamit na ang tao ay nakikiusap sa kapwa-tao o kaya naman ay madalas no, sa Old Testament scriptures tinatawag ay ang tao, ang isang mananampalatayang Hudyo, no, gaya ni David no, sa Psalms, marami po yan, at sa ilang mga bahagi ng kasulatan na sila ay nakikiusap sa Diyos. So, ang tao ang nakikiusap sa Diyos. Ginagamit yung salitang beseeching God. Okay? Mihingi ng pabor sa Diyos. Oftentimes, ganyan po sa Old Testament. Subalit dito po sa ating talata ngayon, sa ating verse, ang nakikiusap ay of course si Paul na siyang apostle natin, apostle ng mga Gentiles at of course sulat sa mga members ng body of Christ. Kung maalala po ninyo, may binanggit na churches of the Gentiles na binanggit si Paul sa Romans 16. At siya ang nakikiusap in the behalf of God. So we could say, I believe, dahil ito ay nasa scripture written by inspiration of God through Paul, na ang Diyos ang nakikiusap through Paul. So, Paul, our apostle, is representing God. Okay?
So, I beseech you. Kung sa Old Testament, oftentimes na ang tao nakikiusap sa Diyos, dito naman ay nakikiusap ang Diyos through Paul sa atin, sa ating mga mananampalataya, mga kapatid. So, this is God telling us to do this. Itong sinasabi niya sa Romans 12:1, upang sa ganon ay mabigyan natin siya ng kasiyahan, upang mapaglingkuran natin siya sa tamang paglilingkod. And also, this is God telling us to do this because of what He already did for us in Christ. So, God is beseeching us, believers, to do something pleasing to God. So, nakikiusap ang Diyos sa atin through Paul na gawin ang isang bagay na nakalulugod sa Kanya. But of course, gaya ng aking ipinapaliwanag ng mga kapatid, ibigan, kamag-anak, na hindi ipapakiusap ng Diyos na gawin natin ng isang bagay kung wala muna siyang ginawa sa atin or para sa atin in Christ. So ulitin ko lang po. God is telling us to do this because of what He already did for us in Christ. So sinasabi po ng Diyos sa atin to, pinakikiusap ng Diyos batay sa kung ano ang kanyang ginawa na, okay, para sa atin in Christ. So take note. He has given us freely all things. Binigay na po niya ng libre ang lahat ng bagay sa atin in Christ. Mga spiritual things yan, spiritual blessings. Gaya ng sinabi ko, we are complete in Christ. Colossians 2:10 actually, enriched by Him in everything. 1 Corinthians 1:6-7. And then we have every good thing which is in us, in Christ. Okay, mga kapatid. So, everything that we need, provided na ng Diyos yan, upang kung siya'y makikiusap na gawin natin ng isang bagay, ay magagawa natin. Hindi po niya ipakikiusap ang isang bagay na hindi natin magagawa. O hindi niya ginawa para sa atin in Christ, para magawa natin. So, liliwanagin ko lang po, no, mga kapatid. Sa religion, they're trying to do something for God. Iniisip nilang kailangan nilang may gawin para sa Diyos upang mapaglingkuran nila ang Diyos. But in the Word of God, no, kailangan nating maintindihan, malaman kung ano yung ginawa sa atin ng Diyos. What did God do for us? O kung ano yung gagawin sa atin o magagawa ng Diyos sa atin o ginawa na ng Diyos sa atin in Christ. Ayan. Para ma-honor at maparangalan at mabigyan natin siya ng kasiyahan. So yun ang pagkakaiba ng religion at ng totoong pamumuhay in the side of God spiritually, mga kapatid. So, dito po sa Book of Romans, ang salitang beseech ay 3 beses ginamit. And sa Romans 15:30 ay nakikiusap si Paul na ipanalangin siya dahil pupunta po siya sa Jerusalem upang makapaglingkod din sa mga Hudyong banal doon. Ito'y may kaugnayan sa prayer. Hindi po natin tatalakayin yan. Sometimes siguro ay pagbibigyan natin ng time tungkol sa prayer, kung paano mag-pray sa dispensation of grace. Then sa sa Romans 16:17, sorry po, ay nakiusap si Paul na markahan yung mga lumilikha ng division. Tandaan kung sino yung mga lumilikha ng pagkakawatak-watak sa mga mananampalataya, nagtuturo ng salungat or contrary doon sa doktrina o aral, of course, na itinuro ni Paul, particularly dito sa Book of Romans o sa mga taga-Roma na kanyang sinusulatan. Okay. So, 3 beses ginamit po yung salitang beseech. Now, dako po tayo sa mga katagang by the mercies of God. So, nagkaroon na po tayo ng pagtalakay dito. Yung salitang mercies ay particularly ginamit sa chapters 9-11. Okay, we have to understand, no? I-remind lang po, refresh natin na kung nung una ang subject of God's mercies ay ang Israel, no, under the law covenant in time past. Now, tayo po yung subject ng God's mercies. Tayo po yung mga instrumento or vessels of God's mercies today. Or yung vessels of God's grace today. Okay?
vessels of God's blessings, all spiritual blessings today in Christ, in this present dispensation. So dahil sa habag ng Diyos, tayo na walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa, walang mga tipan, walang kinalaman sa hindi mamayan ng bansang Israel. Sa atin po na baling yung awa ng Diyos, mga member ng body of Christ, instrumento ng Diyos ngayon to reach the world. Dahil ang Israel fell, nahulog sila bilang isang bansa sa Acts chapter 7, no, historically. At tayo po yung ginagamit ngayon ng Diyos as God's agents to reach the world, to reconcile the world through Christ. Okay, kaya tayo po ay kinahabagan, kinaawaan, o kaya naman ay biniyayaan. Mapalad po tayo mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, bilang kasapi ng church, the body of Christ. Okay. So, of course, hindi din natin kalilimutan na bagamat hindi ginamit ang mga salitang mercy or mercies sa 1 to 8 ng Romans, now we understand na may malaking kaugnayan yung habag ng Diyos sa ating pagkakaligtas, no? Halimbawa, babalik po tayo sa Ephesians 2:4 just to refresh. But God who is rich in mercy. Yan. So, nandiyan yung salitang mercy, and then nandiyan din yung salitang love, no? And then yung salitang grace sa mga sumusunod na verse. Ephesians chapter 2, verse 5, 6, then 8 and 9 particularly. So, hindi po talaga sila maghihiwalay. Okay? So, yan po yung dahilan kung bakit by the mercies of God. Okay? Now, let's move on sa another expression, that ye present your bodies. Now, take note, dito po sa yung salitang present dito mga kapatid ay nasa verb form po siya. So, ang salitang present sa spelling, no, P-R-E-S-C-N-T, ay S-N-T, no? P-R-E-S-N-T ay madalas ding gamitin sa scriptures as a noun, pangalan sa Tagalog, but in this verse, present, verb, action word, something that we have to do based upon God's mercies. Nakikiusap ang Diyos batay sa kanyang mga habag. Present your bodies. Okay? So ito pong presenting na ito ng ating katawan, kung itutuloy po natin, a living sacrifice unto God. Yan po. I believe na bagamat sinabi ni Paul na present your bodies, that doesn't mean na hindi po kasama ang ating buong pagkatao. Sa sulat ni Paul sa mga taga-Thessalonica, ay binanggit po niya ang ating kabuuan. And the very God of peace sanctify you wholly. Yan ang sabi ni Paul, 1 Thessalonians 5:23. And pray God that your whole spirit, soul, and body, spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, tatlo po yung bumubuo sa buong pagkatao natin. So, kapag sinabing present your body sa living sacrifice, that means kasama dyan, nangunguna pa rin yung spirito. Kaya, at yung kaluluwa na kung saan nakatira sa ating mga katawan. Hindi po siya magiging living body or living sacrifice kung patay na. Kung wala na yung spirito, ayon sa James chapter 2 verse 26, the body is dead. Ganon din ang kaluluwa kapag po siya ay humiwalay sa katawan o nag-depart from the body, ay patay na rin po ang katawan. O wala na rin buhay. Kaya nga tinawag na living soul ang tao, because the body is the host of the soul. In the body ay tinatawag siyang living soul. And there is a soul within men, ayon sa Job 14:22. Meron na po tayong mga pagtalakay tungkol sa bagay na yan, mga kapatid. Okay? So again, ulitin ko, the whole being is involved dito sa present your bodies a living sacrifice. Okay, so ito po, I believe, may analogy o pagkukumpara sa kung anong nangyari in the past under the law sa bansang Israel, na kung saan ay ginamit din po ang salitang present. May kaugnayan sa pag-aalay ng mga hayop, no, under the law covenant, no, sa bansang Israel in the past. So this is an analogy of animal sacrifices, dead animal sacrifices,
At interesting, meron ding ipinipresent o inihahain na alive animal in the Old Testament. No? Sisilipin natin saglit yan, mga kapatid. Halimbawa, sa Leviticus chapter 16. Let's move to Leviticus 16 verse 7. Ito po ay salita ng Diyos kay Aaron. In the past, alam po natin na marami pong inaalay ng mga hayop. Hindi lang isang klase ng hayop. Halimbawa, dito sa Leviticus 16, verse 5 ay may binabanggit dito na 2 kids of the goats. So, merong kambing na iniaalay. Isa yan sa mga clean animals. Okay? For a burnt offering, may ram. And then, sa verse 6 ay may tinatawag na balak. Balak of the sin offering. So, from the bull family. Okay? Or mga baka, something like that. Then again, sa verse 7, binanggit yung goats. Sa verse 7, sabi niya, and he shall take, si Aaron, dahil high priest po siya, he shall take the 2 goats and present. Notice, yung salitang present. Pareho nang sa present your bodies. Dito ay present them, yung 2 goats, before the Lord. Then, at the door of the tabernacle of the congregation. So, at this time, wala pa po yung templo dahil sa panahon ni Moses at ni Aaron to, tabernakulo pa lang. Pero ganoon din ang ginagawa sa templo, of course, nung nagawa na po yun sa panahon ni Solomon. And then, sa verse 5, ituloy po natin, verse 8, I should say, and Aaron shall cast lots upon the 2 goats, one lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. So, dito sa dalawang goats na ito, kung itutuloy po nating basahin, yung isa ay para sa Panginoon, at meron namang isa na batay sa context ay ipe-present na alive. No? Let's move. Halimbawa, sa verse 10. Yung isa ay papatayin sa offering. Pero yung isa sa verse 10, sabi niya, but the goat on which the lot fell to the scapegoat, tinatawag po siya na scapegoat, shall be presented alive. Notice, ipe-present siya na buhay. Yung isa kasi papatayin. Before the Lord, to make an atonement with him and to let him go for a scapegoat, saan? Sa wilderness. Hindi na po natin na explain in full ito, pero let's go down to verse 15. Then shall he kill, kapatay ni Aaron yung goat of the sin offering, that is for the people of Israel, and bring his blood within the veil, sa tabernakulo po ito, and do with that blood as he did with the blood of the Balak, and sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat. And then, let's go further. Dito na po tayo sa verse 21 to save time. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat. So, ililay hands naman ngayon ni Aaron, no? Dalawang kamay. Sa buhay na goat or kambing. And iko-confess po ni Aaron ang lahat ng mga kasalanan, kalikuan, the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions, mga paglabag nila sa batas, of course, and in all their sins, putting them, ilalagay niya, dahil ililihens nga niya, putting them, yung mga iniquities and transgressions upon the head of the goat, particularly yung head niya. And shall send him away, so yan, pawawalan siya, isesend away siya yung goat, by the hand of a fit man into the wilderness. Verse 23, and the goat shall bear, papasanin nung goat na yun upon him all their iniquities unto a land not inhabited. So, isang lupain na hindi tinitirhan, and he shall let go the goat in the wilderness. So, yan po yung mga kapatid, kunting silik. So, may dalawang presentation o ipe-present. Yung isa ay papatayin, yung isa naman ay buhay, mga kapatid. So, I believe na may significance po ito sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Siya po yung tinatawag na anti-type. Kung yung dalawang goats na yon, isang pinatay, presented ay buhay, ay type of Christ, ang tinatawag naman na anti-type o yung katuparan ng type na yon na tinatypify or ini-illustrate, no, ng dalawang goat na yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. So Christ is both, I believe, the anti-type ng both of the 2 goats, yung dalawa, yung patay, namatay, pinatay at yung buhay, yung dead at yung alive, no?
he died for sins, particularly sa Hebrews, ano po, he died for sins of the people, nation of Israel, dahil in relation to prophecy at in relation sa covenant. Okay? And send away sins, kagaya ng nabasa natin kanina. Okay? Again, as I've said sa Israel, na related yun yung ating binasang mga verses. And of course, ibinigay na revelation kay Paul, naiintindihan din natin ngayon na may application yun, yung death of Christ na yun. So, Christ also, according to the revelation given to Paul, died for us, no? Diba? Christ died for us. 1 Corinthians 15:4. Wala pong verse sa scriptures in the Old Testament na Christ died for us, for the Gentiles, or for people who are without God, without Christ in time past, no? Kay Paul lang po sinabi yan. Kaya we can say na that is a new revelation that Christ died also, no? Christ died for the Gentiles or for all men. May application, hindi lang sa Israel pala in prophecy. Okay. So he died for our sins too. And in that death, no? Because Christ was presented alive, no? He was alive, and when he of course he died also for our sins. No? Of course, yun yung center ng message ni Paul. Sinasabi niyang Christ died for us, no? Going back to what happened at Calvary, although part ng time pass yun at prophecy sa bansang Israel. We're looking backward dahil may new revelation na ibinigay kay Paul na siyang tinatawag niyang my gospel or gospel of Christ. Okay? Yan po yun, mga kapatid. So Christ died for our sins, and in that death, no, our sins were also, gagamitin ko na expression na send away, na particularly sa Israel. But of course, sa atin, hindi naman sinabing ganon. Ang ginamit ni Paul, meron tayong forgiveness of all our sins. In whom we have redemption through His blood, Ephesians 1:7, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Yun yung revelation kay Paul. Batay sa kayamanan ng biyaya ng Diyos, ay nagkaroon po tayo ng redemption through the blood of Christ. The same death, the same shedding of blood na para sa Israel ay inapply sa atin ngayon ng mga Gentiles, or ang recipients ay, ang beneficiaries ay members of the body of Christ. Isang bagong revelation yon. Wala po yun sa Old Testament scriptures. Yan yung sinasabi ni Paul na kasama sa mystery which was kept secret since the world began, Romans 16:25. Okay? So, ngayon, babalik po tayo sa mga tagang present your bodies, then dugtong na po natin, a living sacrifice. So, intindihin po natin kung ano ibig pong sabihin nito, mga kapatid. So, when Paul says a living sacrifice, ito po ay nangangahulugan na dapat naiintindihan na natin kung ano ibig sabihin nito batay sa mga tinalakay ni Paul previously. Halimbawa, particularly sa chapter 6. Okay. Doon sa chapter 6, importanteng maintindihan at maunawaan natin kung ano yung ginawa na ng Diyos sa atin in Christ. Yan po, mga kapatid. So, balik po tayo sa Romans chapter 6. Basahin ko lang po muna sa inyo ang 11 to 13. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. Okay? But alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should debate in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Notice sa verse 11 na tayo po ay indeed dead unto sin. Okay, yun yung punto ng dead, but alive. Dead unto sin, but alive unto God. At dito sa verse 13, as those that are alive from the dead. Totoo bang nangyari sa atin yan, mga kapatid? Tayo po ba ay nabuhay mula sa mga patay? Yes, batay sa katotohanan ng Romans 6. But take note, I would like us to notice yung expression na dead unto sin. Okay, nakalagay po yan sa verse 11. Dead indeed unto sin. Pero sa previous verse, halimbawa sa chapter 6 verse 2 pa rin, sinasabi ni Paul na we are dead to sin. God forbid, how shall we that are dead to sin? Anong pagkakaiba ng dead to sin
no? Doon sa dead indeed unto sin. I believe meron po siyang technical difference, although sa isang tingin parang wala. Dead to sin, yan po yung ating kalagayan. Yan po yung ginawa ng Diyos. Remember, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1 at may mga references po sa Colossians na we are dead in sins. Yan yung dati nating kalagayan bago tayo naligtas, nung tayo po yung mga unbeliever. Dead in sin. Yun po yung importanteng matanda natin, in. Dead in trespasses and sins. Yan po yung sinasabi ng ni Paul sa mga unbelievers. Pero when we trusted Christ, narinig po natin na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan, yung kanyang dugo ay nabuhos, ang ating tagapagligtas ay inilibing muling nabuhay na maguli, mga kapatid. Ano po? Naintindihan natin yung complete picture ng preaching of the cross at kalakip na rin dyan yung resurrection niya from the dead. Ano po? Ay nangyari po itong sinasabi ni Paul na dead to sin. So, when Christ was crucified, dahil sa Romans 6:6 crucified yung old man natin, yung sinful nature natin, yung gumagawa o pinagmumula ng kasalanan, napako dun. So, nung napako ang Panginoon sa krus, siya ay namatay. So, we were crucified with Christ, kaya sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Okay? But iba na kasi yung punto doon, I am crucified, nasa present tense. Ano po? Dahil may application sa buhay. Ina-apply niya na kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya in Christ. Knowing the fact na our old men was crucified with Christ. Okay? So, nung tayo sumampalataya doon, when we believe the gospel of Christ or the gospel of salvation, yung sacrificial work of Christ, doon na po nangyari yung sinasabi ni Paul na dead to sin. So, wala na tayong relationship sa kasalanan. Dati, pwede nating sabihin na alive unto sin. Dati tayo, or alive to sin. Okay? But now, dead to sin. Okay? Lahat ng kasalanan na patawad, lahat ay napagbayaran yung penalty. At hindi lang yon, ginawa ng Diyos sa atin in Christ na hindi na dapat yung kasalanan ang naghahari. Okay, nagkakaroon ng dominion over us. Because again, we died with Christ, we were crucified with Christ, and we died with Christ when He died on the cross of Calvary. We have to understand and believe that, mga kapatid. Tangnan po natin yung katotohanan yan. So, dead to sin, yan yung position natin in Christ. Yung dead unto sin, since we are now dead to sin, okay, yung motions of sins, yung movement, your action, nagagawa tayo ng kasalanan, hindi na rin dapat nangingibabaw o nangyayari sa ating buhay yan. Okay? Dead indeed unto sin. Okay? We cannot be alive unto God, no? And we cannot live as though are alive from the dead kung hindi natin naintindihan na we are dead to sin and dead unto sin. Yung bang movement mo na mamumuhay ka pa rin, yung action mo patungo pa rin sa kasalanan. Hindi na dapat nangyayari yun, yung dead, hindi na dapat nangyayari yung may action or movement pa, may motion of sins pa na kumikilos sa yung buhay na parang siyang nangingibabaw because you're dead unto sin. So you are not only dead unto sin but also dead unto. Pati yung motion, yung movement na patungo sa kasalanan, patay na rin tayo doon, mga kapatid. So I believe na yun yung pagkakaiba ng dead to sin and dead unto sin. Okay? So, dito sa Romans 6 ay sinasabi ni Paul na we were baptized into Jesus Christ. Of course, ito ay hindi po physical baptism, spiritual baptism po ito. Baptism into Christ, hindi into water po yan. At tayo, dahil tayo baptized into Christ or into the body of Christ, kagaya ng sa 1 Corinthians 13, isa lang po ibig sabihin yan, ay baptized na rin tayo sa kanyang kamatayan. That means, napabilang tayo. We are placed into that death. Okay? When Christ died, we are baptized into Christ. Since we are baptized into Christ, we are so baptized into His death. Not only that, nung siya inilibing, nalibing din tayong kasama niya by baptism into death.
Hindi po ito paglilibing sa tubig, kagaya ng interpretation ng ilang mga kapatid po natin. Dito ay baptism into death, buried by baptism into death. So Christ was literally buried. Nakaranas po siya ng literal na burial, okay, in the grave, or nilagay siya sa siyang kuweba. And in that burial, napasama rin po tayo. By way of identification, mga kapatid. That like as Christ, so nabuhay din po siya maguli. So ito ay death, burial, and resurrection. At remember, importante po itong tinatawag nating DBR in the context of Romans 6. Ang issue po dito, mga kapatid, ay kung paano po tayong mamuhay ngayon na malaya na sa kasalanan at buhay para sa Diyos lang. Na yung ating motion, yung movement, yung action ay hindi patungo sa kasalanan, kundi patungo sa katwiran. Buhay para sa Diyos, na para bagang mga buhay mula sa mga patay, na actually resurrected ka na with glorified body mula sa mga patay. So yung nature ng buhay natin, na kung saan future, I mean yung resurrection natin na literal na kagaya ng resurrection of Christ, no, which is future, yung kalikasan ng buhay na yon, kahit na hindi pa nangyayari sa atin yung actual physical resurrection, pwede na nating maranasan yung buhay na yon, mga kapatid, in this body pa lang. Basta't naintindihan natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin in Christ. At remember, ang issue ngayon sa ating buhay ay hindi na tayo. Since identified tayo kay Christ, identified tayo sa kanyang ginawa, no? Everything, no? Yung kanyang crucifixion, death, burial, and resurrection. Yung sinasabi ni Paul na I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Naintindihan ni Paul yun. Yung doctrine na ito, very clear. Yet not I, but Christ liveth in me. So, yung buhay na ni Kristo, na nabuhay mula sa mga patay. At dito sa context ng Romans chapter 6, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa kanya. Hindi na siya mamamatay muli para sa kasalanan. Minsan lang yan, namatay ang Panginoon para sa kasalanan. At napabilang tayo doon, napasamang lahat ang ating kasalanan. Kaya walang dahilan para maglingkod tayo at mamuhay sa kasalanan. Walang dahilan para mag-yield tayo sa kasalanan, mamuhay tayo sa kasalanan, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Kung naiintindihan, alam natin ang katotohanan ito. Tinitindigan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ayan po, mga kapatid. So sana na nakikita po natin yung punto ni Paul dito sa Romans chapter 6. So kung sinabi niya na present your body as a living sacrifice, he has in mind, I believe, and we ought to have that in mind also, na we are dead to sin, dead indeed unto sin, but alive unto God, as those that are alive from the dead. Yun po yung living sacrifice. Present your bodies a living sacrifice. Nasa mortal body na ito, na resident ng spirit and soul, yung spirit, na-appreciate niya, alam niya yung katotohanan from the Word of God, dahil yun yung point of contact natin. Through the Spirit, we are educated by the Word of God. No? Diyan pumapasok ang Word of God. The Word of God is Spirit, their life. Ang Espiritu, nandyan yung mind, nandyan yung understanding, nandyan po yung enlightenment as we study, as we read and study the Word of God, mga kapatid. So, napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kung ikaw ay believer o mananampalataya na kay Kristo, at you miss these truths, o kaya naman ay taken for granted na lang ang Word of God, na para bagang hindi na mahalaga sa iyo. Wala kang time para mag-aral, no? Hindi po ito paninira o pananagasa o para saktan kayo. Wala tayong time para mag-aral na salita ng Diyos, no? May malaking problema. Hindi natin masusustain, hindi natin mapapanatili yung ating pamumuhay batay sa pakiusap ng Diyos. Ayon sa verse na ito, as living sacrifice. Present your bodies a living sacrifice. Okay? Kung wala po tayong patuloy, consistent, regular refreshment ng Word of God sa ating sarili, ibigan, kapatid, kamag-anak, kahit na sabihin nating mature na ako, kahit sabihin nating marami na akong alam sa Word of God, matagal na akong mananampalataya o grace believer, well, don't trust yourself. Don't have confidence in yourself. Kung walang salita ng Diyos, you cannot live a life pleasing unto God.
ang karamihan mga kapatid ay hindi po masyadong nagbibigay pansin sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil ang karamihan sa religion, kinalulungkot kong sabihin, kahit sa mga Christian circles, yung emotion na nagda-drive sa kanila para paglingkuran ng Diyos. Sa soul. They go to church every Sunday, they participate in activities, pero lacking in knowledge of the truth of God's word. Sad to say, hindi po ito pananakit ng inyong daming kaibigan, kapatid. Sana hindi po tayo masaktan. Sabi nga ni Paul sa mga taga-Galacia, am I become your enemy because I tell you the truth? So sana hindi po ito magiging dahilan na ibilang niyo akong kaaway. Hindi po tayo magkakaaway, magkakaibigan, magkakapatid po tayo mga kapatid. We are one in Christ. So kung may mga issues po na aking tinatalakay dito na parang nape-personal ko sa tingin ninyo, hindi po yun ang intention ko. Dahil mismong si Paul, sabi niya, I please not myself. Hindi po niya binibigyan kasiyahan ng tao. If I please men, sabi niya, I should not be the servant of Christ. Galatians 1:10. So ganun lang po. Pagmamalasakit kung si Paul halimbawa ay nagsalita ng masasakit sa mga taga-Korinto o sa mga churches sa panahon niya. At kung ako naman po ay nagtuturo, hindi po ito para depensa ng aking sarili at saktan ang sino man kaibigan kapatid, kundi para ibulalas lang ang katotohanan. I don't want to please people, please men in the ministry that I'm doing, no? Na batay sa aking naintindihan sa word of truth rightly divided. Sana maintindihan nyo, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Okay, so let's move on. So, dito na po tayo sa katagang holy, acceptable unto God. Now, sa Word of God, ang body of Christ ay as a whole, ano po, ay tinatawag na temple of God at tayo po ay holy temple of God. Halimbawa sa 1 Corinthians 3:17. Gayun din po ang sense ng Ephesians 2:21 na ang body of Christ, or which is composed of people, Jews and Gentiles, na saved by grace through faith in the finished work of Christ, ay holy temple of God or habitation of the Spirit. No? Halimbawa, Ephesians 2:21, in whom all the building fitly flame together, grow it together, unto the unholy temple, notice, unto unholy temple in the Lord. Ganun din po, sa Colossians 3:12, may mga verses pa ito, of course, marami. Tinatawag po tayo dito sa 3:12 na, put on therefore, so meron na yan, provided na sa atin, isusuot na lang. No? We cannot put on something that is not provided by God through Christ, no? Put on therefore as the elect of God. No, elect of God tayo. Holy, notice, holy and beloved. Bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Lahat ng yan, katangian ng Diyos. Provided ng Diyos through Christ. Blessing siya ng Calvary. Hindi natin kailangang gawin yan by ourselves. You cannot do that. Against sa nature ng tao ang mamuhay sa holy or magkaroon ng tinatawag na bowels of mercies. Kindness, hindi po natin magagawa yan. Walang ganyang nilikha, nabuhay na ipinanganak na ganyan. It's only after we believe na meron na tayo nito, provided isusuot mo na lang. So kung naintindihan natin kung ano yung mga katotohanan ng ginawa ng Diyos sa atin, ulitin ko, in Christ, we have all this and believe this, naturally it will come out. It will be manifested in this mortal body. Normal na makikita kung tayo may alam sa katotohanan, pinaniniwalaan, walking by faith, living according to God's word. Sa context ng Colossians 3 is, that the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. So napakahalaga mga kapatid. So tayo po ay holy, as not only as a body of believers, but every individual, every member ng body of Christ, meron na yan, isusuot na lang po natin. Ganyan din po sa 1 Thessalonians 5:27, ginamit po ni Paul ang mga katagang the holy brethren. So po tayo po ay mga holy brethren na. Hindi po tayo naging holy dahil binago po natin ang masasamang paggawi natin. Ito po isang posisyon, katayuan na ginawa ng Diyos in Christ, na sinasabi lang na tayo ay na tayo mamuhay batay dito. Yan. I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies as living sacrifice, holy po, dahil dead to sin but alive unto God. Okay? Dead indeed unto sin, as though that are alive from the dead, no? Holy, acceptable unto God. Remember, accepted in the beloved po tayo, in the beloved, Ephesians 1:6.
ikaw ngayon ay acceptable na because of what Christ did for you, because of what Christ did for us. Hindi yung naging acceptable ang tugad ka dahil sa ginawa mong mabuti. Walang mabuti sa atin. Remember, before we got saved, tayo po ay makasalanan. Only after we trusted Christ, na naging tayo po ay naging acceptable. At since you are now acceptable, mamuhay ka batay sa dinisenyo ng Diyos sa atin. Mamuhay tayo batay sa dinisenyo ng Diyos sa atin sa mga katotohanan ito na nakalatag, nakalahad sa mga kasulatan. Then, sa last part, which is your reasonable service. There is no other way. Walang option, walang alternative. Kung hindi natin naintindihan yung mga katotohanan ito at hindi batay sa salita ng Diyos ang ating buhay ngayon, no? Particularly sa aral ngayong grace. We are not under the law but under grace, batay sa Romans 6. Kung nabumuhay tayo batay sa prinsipyo o sa mga aral ng law in time past, yan ang karamihan, nakalulungkot. Karamihan ng mga tinatawag na Christians ngayon, they are saved by grace, kiniklaim nila yan, through faith, the finished work of Christ, but they are living under the law. That is not acceptable life. That is not the way God designs us to be. Saved by grace but living under the law. Ang karamihan, no, sad to say, sa mga believers ngayon, they're getting promises from the Word of God sa tinatawag na scriptures, no, para sa Israel. No? Ang daming magagandang promises, gumagamit po ng mga corrupt translations sa maraming preachers and teachers para umapila sa emotion. That's religion, kaibigan kapatid. Ikaw ay you're claiming that God is going to bless you and God will make you rich guy ni Abraham, no? Way back sa Genesis, no? Napakayaman ni Abraham materially. That is not God, what is God doing today? Is not making every believer to be rich in material things. Under the law, sila ipagpapalain if they will obey the voice of the Lord or the law. Hindi po yan ang sistema. We are not under the law but under grace. We are serving the Lord hindi dahil gusto nating tumanggap ng mga pagpapala. And we are not obeying the Lord because God, we want God to bless us materially. We know that we are already blessed. Ephesians 1:3, with all spiritual blessings. At having that in mind, we are already blessed. We are motivated by in serving the Lord by those blessings that He has already given us. Tayo ngayon ay motivated, gimotibar na sa mga panalangin nga gihatag na sa Ginoo sa ato, mga igsoon, mga higala. Ulitin ko, we are already blessed. I am serving the Lord because I am already blessed. It's not, I will serve the Lord so that I will be blessed. That's law teaching. That's not grace teaching, kaibigan kapatid. So yung mga material things natin sa buhay nito, ibang issue yan, ay nakakamit natin by working. At we have to be reminded na pag nagtrabaho tayo, batay dapat sa mga katotohanan. Batay dapat sa aral na itinuro sa atin. Si Paul is an example of working with his own hands para matugunan yung kanyang material na pangailangan. So kung paano tayo magkakaroon ng material blessings na tinatawag ay it's through work. Minsan ay through saints, no, who are generous, helping us, nakakaintindi ng sound doctrine. Ganyan yung mga kaparaanan upang tayo ay magkatikim o magkaroon ng kasaganaan materially. But to say that it's from the Lord, nagkaroon ka ng bahay, gift of God, nagkaroon ka ng sasakyan, gift of God, well, where is that in Paul's epistles? Kung totoo yan, kawawa naman si Paul. Napakahirap niya. Wala siyang certain dwelling place, wala siyang magagarang sasakyan, nagugutom siya, nauuhaw. Well, kung totoo yan, totoo rin sana sa buhay ni Paul. Napaka-materially wealthy sana ni Paul. But the very opposite, kung ano yung mindset ng maraming believers. So that is not in accord with Romans chapter 12, mga kapatid. So hindi po reasonable service, I believe, kung mali po yung mindset natin tungkol sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa dispensation of grace. Now, bago tayo magtapos, dito sa Philippians 2:16 and 17, sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, holding forth the word of life. So nakita po natin yung kahalagahan ng word of God, hindi pwedeng mawala yan. Okay? That I may rejoice in the day of Christ. So hold forth the word of life. That I may rejoice in the word of Christ. Dahil tanging ang salita lamang ng Diyos o word of Christ lang ang tanging paraan na kung saan ang Diyos ay makakikilos inside of us.
Okay? We can work out our salvation if it is God who is working in us through the power of His Word, rightly divided. Yung tamang aral ngayon. Upang mag-rejoice, sabi nga ni Paul, in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. Magiging walang kabuluhan yung pagpapagal ni Paul para sa mga member ng Church sa Body of Christ. Para sa atin din kung hindi po tayo namumuhay batay sa mga katotohanan ito. At sabi nga sa verse 17, Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith. Notice, sa punto po tayong reasonable service. Sa verse na ito, ginamit yung service of your faith. I joy and rejoice with you. So yung service of faith ay may kaugnayan sa katotohanan, sa word of life, sa word of Christ, sa word of truth. So kung tayo namumuhay batay dyan, we believe what the word of God says, that is service of your faith. Hindi batay yan sa emotion. Kumikilos yung word of God na may faith sa salita ng Diyos, sa katotohanan. Colossians 3, sabi nga ni Paul, after educating these Colossians tungkol sa kanilang blessings in Christ, tungkol sa kanilang completeness in Christ, na batay sa Colossians 2:10. And whatsoever you do, no, batay sa words of Christ, which is dwelling richly in them, do it heartily. So kung meron tayong word of God, magagawa natin yan. Yung sinasabi ni Paul, heartily as to the Lord. Hindi po ito yung, again, yung physical organ or emotion. It is in the spirit na pinagtatrabuhan ng word of God and not unto men. Okay? Heartily as to the Lord and not unto men. Knowing, importante po yung mga katagang knowing, kagaya na sa Romans 6, knowing that of the Lord ye shall receive. Ito yung magandang consolation, mga kapatid. Sabi mismo ni Paul, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. So, mayroon pong pangako ang Diyos na reward of the inheritance. Sa heavenly places po ito, kaibigan, kapatid na mag-anak. For, bakit? Yan yung reason, ye serve the Lord Christ. Importanteng naintindihan natin ang konteksto ng Romans 12:1. Yung konteksto, yung nilalaman ng Book of Romans. Dahil yun po yung tinatawag na reasonable service. Yun po yung tinatawag na faith of your service. Yun po yung tinatawag na you serve the Lord Christ. Hindi po yung nakagraduate ako ng Bible school. Ako, actually, nakagraduate din po. Hindi sa pagmamalaki. Nag-aral po ako. Umabot ng 4 years. Then, pagkatapos ay gagawin na po akong pastor. Naglilingkod na ako sa Panginoon. Hindi po ganun ang sinasabi ng Word of God. Ito po'y pakiusap, ito po'y applicable sa lahat ng believers. Hindi lang sa mga tinatawag na mga ministers or pastors. Hindi po. I beseech you therefore, brethren. Hindi po puro ministers o puro pastors or workers ang mga taga-Roma. Ito yung mga believers na mananampalataya, members lahat ng church, the body of Christ. At hindi lamang po tuwing linggo. Everyday life. Lifestyle na po natin to as believers. Para hindi masayang yung ating paglilingkod. Para masabing tayo ay we're serving the Lord Christ. At para may katiyakan na magtatamo po tayo ng reward of the inheritance. Kapag hindi po ganyan yung ating paglilingkod, sabi ng Colossians 3:25, but he that doeth wrong, that is not in accord with truth, hindi po batay sa itinuturo ni Paul, hindi po batay sa dispensational truth o sa dispensation of grace teachings, mga kapatid, no, issue po dito service ay hindi po salvation ang pinag-uusapan, then we shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Kahit mas sumikat ka sa mundong ito, nakilala kang worker, kinikilala ka sa inyong organization na mataas, nakagaya ng halimbawa, para kang ikaw si Apostol Pablo. Well, papuri lang ng tao yan. We will know kapag tayo humarap sa judgment seat of Christ. At kahit na ngayon, ma-identify mo kung ikaw ay isang nag-aaral ng salita ng Diyos. Ikaw ay matapat sa salita ng Diyos, hindi sa anumang organization o anumang grupo o sinumang tao. Kahit sa akin, you should not be loyal to me. You should be loyal to the Word of God. Instrumento lang po tayo lahat, mga kapatid. So, malalaman din natin kung tayo po ay nagmamahal sa katotohanan. Kung meron tayong magkaalaman sa katotohanan, we will get rid of religion. Yan yung nakalulungkot. I've been a part of religion before. But I thank God, nakawala po ako sa religious service, religious worship, sa religious system. I have liberty in Christ. I have the freedom to serve Christ and to serve righteousness.
gaya ng sinasabi ng Word of God, rightly divided. Maraming salamat po sa inyong natyagang pakikinig, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Okay, hindi po tayo magsasawa, titigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos bago po tayo magwakas. Nais ko pong basahin ng 2 Thessalonians 3:16 and 18. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Manalangin po tayo. Dakilang kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan ng iyong salita. Di ka po nagkulang, lahat ay pinagkaloob mo, sinakripisyo mo, Panginoong Sus, ang iyong buhay upang mapasa amin ang lahat ng pagpapalang ito, upang maunawaan namin kung sino kami sa iyong harapan, O Diyos, in Christ. At kung ano yung ginawa mo sa amin, O Diyos, in Christ. Hindi yung magagawa namin para sa iyo. At batay sa kung ano yung ginawa mo sa amin, our perfect position in Christ, we will serve you in this present life, in this short-lived life in this mortal body. Sa inyo po ang kapurihan, kalulutian sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat po hanggang sa muli. Grace and peace to us all in Christ.